Tanalag dito isong ati first nga sa una kat Lord. Kung Lord, thou was been favorable unto thy land, thou was brought back the captivity of Jacob. Thou hast forgiven the iniquity of thy people. Thou hast covered all their sins. Thou hast taken all thy wrath. Thou hast turned thyself from the fierceness of thine anger. Turn us, O God, for salvation, and cause thine anger toward us to cease. Wilt thou be angry with us forever? Wilt thou draw out thine anger to all generations? Wilt thou not revive us again, that thy people may rejoice in thee? Show us thy mercy, O Lord, and grant us thy salvation. I will hear what God the Lord will speak, for he will speak peace unto his people, and to his saints, that let them not turn again to food. Surely his salvation is nigh them that fear him, that glory may dwell in our land. Mercy and truth are met together, righteousness and peace have kissed each other. Truth shall spring out of the earth, and righteousness shall look down from heaven. Yeah, the Lord shall give that which is good, and our land shall yield her fruit. Altogether, righteousness shall go before him, and shall set us in the way of his steps. Heavenly Father, what a grand text of the Lord. This subject of revival was put in order of the Lord by the author of this book. We are about, O the Lord, to partake the subject of revival that is washed, O the Lord, from the pages of the Old New Testament. But it was first taught, O the Lord, in the Old Testament by our forefathers. And it is so strong, O the Lord, to their time because they experienced the discipline of God's hand when they were chastised by the mighty hand of God. And they felt, O the Lord, the pain from the bones, O Lord, of God's discipline. And they prayed to the Lord for revival, and their prayers were answered. And thus revival, O God, was written within the pages of the Lord of prophetical books. And even in this, what we call wisdom book, in the book of Psalms. Lord, I am coming to this morning. We brought our visitors today. The believers are here. And we want to hear from God the subject of revival. Oh God, may you please come to us, O Holy Spirit, this morning and pour upon us, O Lord, your word so that we can be able to comprehend, especially our guests who are not saved today. Tapos tigas ta apo kat umayda, kinapso Kristo na agpamati itatanga aldaw. Oh Lord, we are they're dedicating this anniversary for them. And Lord, the believers will come. Some of the churches and missions will come and be with us this afternoon, and we will learn about the doctrine of revival within the Christian perspective. And so bless the whole day, Father, for us, oh God. And this morning we will begin, oh God, Lord, the major, the climax of our worship through this word. And so help me as I speak, as well as help these people, oh God, Lord, to sit down and listen carefully. Bless your word in our hearts today, O God. Save people and revive the believers. For this was in Jesus' name. Amen. Amen. Nagtagal tayo. Ay pong lahat ay magsiyo po. So, dapat ito hanggang Macau, Ilocano? Ada dito iti ba? Hanggang Macau, Ilocano? Meron dito. O, sige. Tatagalogin natin. At marami dito ang kankanay, kaya kankanayin natin. Amen. Okay, so sige, i-flash muna natin dito yung ating, makikita ba yan? Can you see it? Okay, I think that's better. So, ang ating pong, ang ating theme ngayong 23rd anniversary natin ay revival. Okay, so, I am a preacher who is very, very strict in preaching the Bible. And so every word that must be preached in the pulpit must be studied very carefully. Amen. And itong salitang revival ay wala sa New Testament. Ito lamang ay nasa Old Testament. Sa makatuwid, ang ibig sabihin nito
ang revival ay para sa mga Kristiyano lamang. Okay, sa lahat ng mga anak ng Diyos lamang. Pero yung revival na idea, sapagkat pag sinabi natin yung revival, ito yung taong parang nakomatos, ano. Tapos, wala na. Hindi na umubra yung kanyang pandinig, hindi na siya nakapagsasalita, baka nakapikit pa ang kanyang mata. Subalit yung kanyang puso ay may pintig. Ibig sabihin ay buhay na buhay itong tao ito. Subalit nakoma siya. Okay, so sapagkat siya ay nakoma at siya ay buhay, pwede pa siyang ma-revive. Okay, so yan ang literal na meaning ng revival. Okay, so sa explanation yan, mamayang hapon, i-discuss natin yan. So, subalit ang isang idea rin ng revival ay yung kalagayan nating tao. Itong kalagayan nating tao, mga kapatid, ay hindi natin alam na sa Bible pala, lahat ng ipinanganak ni Eva at saka ni Adan ay patay. Patay siya spiritually. At itong araw na ito, ang ebidensya na ang tao ay patay spiritually. Sapagkat kung lahat ng mga tao dito sa lugar na ito ay buhay sila, hindi tayo pwede ditong mag-gather sapagkat kulang na kulang ito. Subalit pag may mata tayo at pupunta tayo sa SM ng umaga, nagaduti tao dyan dito eh. Okay? Mas marami ang tao doon sa SM kaysa ngayong umaga dito. So anong ibig sabihin yan? Ang tao ay patay spiritually. Kaya yan sa context na yan, i-discuss natin ang revival. Okay, so ngayong umaga sa aming mga guests, gusto kong ipaabot sa inyo na kung ang isang tao ay nakoma siya, unang-una, hindi niya alam na siya ay nakoma. Hindi niya alam yan. Ang nakakalam lang yan ay yung mga kapitbahay niya, yung kapamilya niya, yung mga nurses, yung mga doktor. Pero yung nakoma, hindi niya alam na siya ay kumatos. Ganon din ang mga tao dito sa ating mundo. Hindi nila alam na sila pala ay namatay at patay spiritually. At ngayong umaga, tingnan natin kung paano kaya ma-solve ang problemang ito. Alam mo, sa bansa ng Amerika noong 1960s, merong depression na nangyari doon. Ibig sabihin, walang pagkain. At yung bansa ng Amerika ay nasubsob sa kahirapan. At ang ginawa ng presidente nung panahon na yan ay magaling siya. Lahat ng yung mga engineers, yung mga skilled na mga American, pinalabas sa Amerika. Dahil sapagkat may depression. At lumabas, hindi tulad ng Pilipino, na ang pinapalabas natin yung pumunti lang yung skill at mga babae pa. Ano, kaya medyo hindi ko gusto yun. Kung ako'y Pangulo ng Pilipinas, aayawin ko sana yun. Sapagkat yung Amerika, ang ginawa nila, yung mga engineers, yung mga teachers, yung mga scientists, lahat ng professionals, pinalabas nila. Bakit kaya? Para magtrabaho doon sa ibang bansa. At after 1 or 2 years, nagdagsahan na yung mga pera sa Amerika. Kaya yung economy ng Amerika ay umakyat muli at nabuhay ang United States of America. So ano ang aking sinasabi dito? Sa lahat ng problema ng tao, kinakailangan magbigay tayo ng solusyon. Am I right? Para matugunan at malunasan ang anumang problema sa ating bayan. Ladies and gentlemen, ganon din ang problema ng Pilipinas at lahat ng mundo. Ang tao ay patay spiritually. Kaya ngayong umaga, ang aking assignment ay isolve natin, katulad ng ginawa ng Amerika sa depression nila noong 1960s. Isolve natin. Anong gagawin natin para magkaroon tayo ng buhay sapagkat tayo ay patay? Ang evidence na tayo ay patay spiritually ay hindi natin hinahanap siya. Sino sa inyo ang humahanap sa Panginoon? Wala sa atin. Am I right? Sapagkat we are dead spiritually. Ang hinahanap natin, beach, o kaya swimming pool. Am I right? Ngayong Christmas, Merry Christmas to all of you.
And when people are down to earth with all these pleasures and everything, pero meron tayong problemang malala. Ang ating kaluluwa ay patay sa Panginoon. Kaya ang assignment ko ngayon, sana makinig ka ng mabuti dito para mabuhay ang iyong kaluluwa. Okay, so ito ngayon ang ating question sapagkat revival is a very large subject. I cannot preach it in one preaching. Kaya kinakailangan natin i-delimit yung ating study dito sa revival. Ito ngayon ang ating paraan para ma-delimit yung ating study in a form of a question, interrogative question. How would it come to you? Okay, so ang ating emphasis sa question na yan, you need revival. You understand that? I need revival. Kailangan mo personal ang revival. Kailangan mo personal ang revival. That's the emphasis of the question. So we need revival this morning. Amen? And the question is, how would it come to us? If we have problem today and we have cancer, yung ating iisipin is, paano ako magagamot? Yun sana ang gusto ko mangyari sa ating umaga. We are dead spiritually. How will revival come to us? At sa Bible na aking pinag-aralan dito sa Psalms, sa Hosea, sa lahat ng aking research sa Old Testament, iisa lamang mga kapatid, ang sagot sa question na yan. Paano ka magkaroon ng revival? O kaya, paano mabuhay muli yung iyong namatay na espiritu? So yan ang ating sasagutin at mayroong isang answer lamang dito. Okay, let's go. Here is the answer. Ang revival ay darating sa tao sa alinmang sulok ng daigdig, sa Africa man yan, dito man sa Asia, papunta ka sa dyan sa lahat ng bansa dyan sa North. You see, ang revival ay darating sa buhay ng individual kung ang kanyang kasalanan ay mapatawad. So, ganyan yan. So, ang revival, mga kapatid, ay subject ito tungkol sa isang kondisyon na ang kaluluwa ng tao ay patay. At namatay ang kaluluwa na yan dahil sa kasalanan. Okay, kung iset ko yung premise ng ating subject ngayong umaga. Yung revival sa Bible, ang pinag-uusapan ng revival sa Bible ay kasalanan. Parang napakalayo na revival yung subject at kasalanan yung dugtong. Pero yun, mga kapatid, ang isang idea ng revival ay tungkol sa kasalanan ng tao. Nauunawaan ko natin ngayong umaga, mga kapatid, na lahat tayo ay makasalanan. Amen? The Bible says in Romans 3:23, for all have sinned and come short of the glory of God. At walang isang tao man lang na mabuhay kung hindi mapatawad ang kanyang kasalanan. So ang subject ng revival ng isang tao, bago siya ma-revive o kaya mabuhay magmuli sapagkat namatay na tayo spiritually, ay kailangan natin ang pagpapatawad ng Panginoon. At yan ang ating discuss sapagkat ito ay isang systematic na doctrine. Ito ay isang turo ng Bible. Tingnan na natin. You see, tayong mga Kristiyano, parang yung subject ng kasalanan, alam na natin. Pero nung pinag-aralan ko to, hindi ko pa alam lahat ng subject ng kasalanan. Kaya kahit tayong Kristiyano ngayong umaga, ay gusto kong malaman natin ang impact ng kasalanan. Okay, sapagkat ang alam natin kasalanan lamang dito ay kung ikaw ay drug lord, ikaw ay rapist, ikaw ay sugarol, ikaw ay drunkard, am I right? O yung mga vices na nasa atin. Tayo ay makasalanan. Tama yun. Pero hindi yun ang ibig sabihin ng kasalanan. Yun ay mga epekto lamang ng kasalanan. You see? So yung subject ng kasalanan ay doktrina sa Bible na kinakailangan nating pag-aralan. So, ito ngayon yan. So, basahin natin yung ating text sapagkat dito natin i-renown yung ating premises. Yung ating doctrine dito sa Psalms chapter number 85. Okay, so the Bible says in chapter 85 ng Psalms, verse 2, Thou hast forgiven the iniquity of thy people, thou hast covered all their sin. So, nakita niyo yung pardon, cover all the sin. Verse 3, Thou hast taken all thy wrath,
thou hast turned thyself from the fierceness of thine anger. Okay, so, ang unang-unang gusto kong i-discuss natin dito, kinakailangan muna nating ma-define. Ano ba ang kasalanan? Sapagkat tayo, alam natin na tayo makasalanan. You see, subalit hindi natin alam talaga ang kasalanan. Yung alam lang natin, yung epekto ng kasalanan. Okay, so, i-define natin sa baba. Parang hindi makikita nyo ba sa likod ito? Nababasa nyo? Can you read it at the back? All of this one? Right? Or can you turn the light off? The blue one or what? You try to do it. Oh, okay. Is that good? Yes. Okay, that's better. I think that's better. Okay, so basahin natin. So what is sin? So ganyan ang ating i-resolve muna natin. Ano ba kasalanan? Sapagkat ang normal na kaalaman ng tao, ang kasalanan yung kanyang ginagawa. Kaya halimbawa, hindi siya rapist, Halimbawa, hindi siya drug lord. Halimbawa, wala siyang bisyo. Ang akala na niya ay okay na siya. At meron na siyang pag-asa baka punta sa langit. Sapagkat hindi niya nauunawaan ang meaning ng kasalanan. Kaya, at marami ding mga Kristiyano ang hindi talaga nakakaunawa sa ano ba talaga ang kasalanan. Yung effect lang ang kanilang i-discuss. At alam mo, pag makikinig ako ng mga preaching about kasalanan, hindi nila natutumpok yung ibig sabihin ng kasalanan. Ang tinutumpok nila ay yung effect ng kasalanan na ginagawa nila. At doon sila umiikot. Subalit ngayong umaga, sapagkat ang aking assignment ay tungkol sa kasalanan, gusto kong maliwanag sa ating ngayong umaga, sa ating isip at puso, i-define natin kung anong ibig sabihin ng kasalanan. At marami ding mga Kristiyano, majority sa mga Kristiyano, ay hindi talaga nila naiintindihan ang meaning ng kasalanan. Okay, so yan po ang ating titingnan dito. So, what is sin? Basahin natin sa Bible. Okay, sabi niyo dito, wherefore, as by one man sin, so alam niyo na yung tenor nito sa mga Kristiyano, nasa Romans na ito. Wherefore, as by one man sin entered into the world, and death by sin, and so death passed upon all men, for that all have sinned. So, naiintindihan niyo ba yung English na ganyan? English yan noong 16th century. Sabi niya ganyan, at pumasok ang kasalanan sa ama ng mga tao. Si Adam yun. At nung pumasok ang kasalanan kay Adam, lahat na tayong mga anak niya ay makasalanan din katulad niya. So, ang kasalanan hindi dumating sa ating lahat. Sapagkat ang kauna-unahang tao dito sa mundo ay si Adan. At sa kanya lamang dumaan yung kasalanan, at nung nanganak ang Adam na makasalanan din yung kanyang anak. Katulad ng mga saba, ganyan. Saba rin yung bunga. Kung mangga, mangga rin. So, ganyan sinasabi dito. At sabi niya ganyan, for until the law was in the world, sin was in the world, but sin is not imputed when there is no law. So, ito na ngayon ang dahilan kung bakit na-relate yung kasalanan sa revival. Tingnan nyo yung in-underline ko dito. Para makita natin yung turo ng Bible. Sabi niya ganyan, but sin is not imputed when there is no law. Nung unang panahon, nung kabataan namin, mga early 1980s, maraming mga bastos ng mga high schoolers. Pag may dumadaan na ganyan na dalaga, sultipan na ngayon, yung tawag na din. Witwiw, kunang-kunanda. Noong panahon namin, okay lang yun. Subalit ngayon, huwag mo nang gagawin yun. Sapagkat may batas na ibibilang mo ka. You understand that? Ito ngayon, ang sinasabi ng Bible. Ang sabi niyan ganyan, papaano raw maiintindihan ng tao ang kasalanan? Ang kasalanan ay kasalanan kung merong batas tungkol dyan. Subalit kung walang batas tungkol dyan, hindi pa kasalanan yan. Amen for that?
So maging kasalanan ng isang kasalanan kung merong batas na nagsasabing kasalanan yon. So balit kung walang batas na nagsasabing kasalanan yon, hindi yon kasalanan. Okay, so yun ang unang-unang perspective na gusto kong maintindihan nyo tungkol sa kasalanan because ang ating question kasi ngayong umaga, ikaw at ako ay makasalanan, kaya tayo namatay. Pero, paano tayo namatay? Wala naman tayong alam na ginawa sa Panginoon. Am I right? Sa definition ng kasalanan, dito natin maintindihan kung bakit tayo ay patay. Okay, so, intindihin uli natin itong verse na ito. Okay, sabi niya ganyan, wherefore, as by one man sin entered into the world. Sino yung one man? Adam ulit. Ano, sabi niya ganyan, nung pumasok yung kasalanan kay Adam, in death by sin, anong nangyari sa kanya sapagkat siya nagkasala? Namatay siya. Alam niyo ba ngayong umaga na kung hindi nagkasala si Adam, makikita pa natin ngayong umaga? Kung ang tao ay hindi nagkasala, pag nag-18 ka na, habang buhay. Piruin mo yun? Yung mga babae, pag nag-18 sila, o hindi sila magna-19, 18 sila palagi hanggang may Diyos. Piruin nyo yun? At kung nag-21 naman ang lalaki, 21 palagi yan, hindi magiging 50, hindi magiging 40 na katulad ko. Ito lang yun. Alright? Hindi tayo tatanda. So, balit anong sinabi ng Bible dyan? Nung pumasok yung kasalanan kay Adam, siya ay namatay. Yun ngayon yung clue natin kung bakit ang revival, mga kapatid, ay ang pinag-uusapan dyan ay kasalanan. Sapagkat yung kasalanan na sumira sa atin ay pinatay tayo. Okay, so yung mga nagbabasa ng Bible niyan, ilang taon si Adam nung siya ay namatay? Namatay si Adam at the age of 930 years. Makapahapal mo ito yung taon. Nung panahon ni Adam, sabi ng kanyang anak, Papa, ilang taon ka na? Happy birthday. Bata pa ako, 605 pa ako. Ganun ang pinag-usapan noon. 605. 100 years ulit. Papa, gusto ka na? Ilang taon ka na? 705. Batang-bata pa. Pero ngayon, 75, wala na. Hindi na makadaan siguro dyan. Ay, sorry sa mga 75 dito, no? Wala na, pang ang 75 mo yun. Matanda na. Pero nung una, 75 noon, wala pa siyang girlfriend. Una pa noon. Ganun ang tao noon. At kung hindi nagkasala si Adam, hanggang ngayong hapon, baka siya pa ang unang i-invite. I-text ko siya, Adam, nasa Israel ka, anniversary namin. At mag-testimony dito, sabi niya, kayo ang aking mga anak. Ako na ngayon ay 5,800 years na ako. Ganun ang sasabihin natin. Sapagkat yun ang taon niya kung nasa buhay pa ngayon. Subalit, sa kasamang palad, mga kapatid, nung nagkasala siya, namatay siya. Kaya tayo ngayon, nakikita natin ating buhay. Yung ating church ngayon, hindi nyo maalam na nag-celebrate din tayo ng revival noong 2004. After 20 years, kailangan nating ma-revive. Sapagkat sa 20 years na paglakad natin sa mundo, parang humihina ang mga Kristiyano. You see that? Sapagkat ang isang mundo na ganito ay pahihinain lahat ng mga naririto. You see that? You guys who are 50 years old today, alam nyo, 30 years ago when we were 20s, we can run as fast as we can. Pero ngayon wala na. Na kayo nga na as naman lang. Talong at iglis. At tutuon. Nung tatan. May isa lang at timba. Pag inanaka pa eh. Talo makaikan. Awanan di jay, dati nga, strength tayo. So dito naman talaga, palakayin dak ng papakatanda ka. Tagkasday mo, tinapasama, ganon din ang nangyari sa ating kaluluwa. Alam mo, ako ay nalulungkot. Sapagkat, nung hindi rin ako ligtas, hindi ko rin hinahanap ang Diyos. Ang hinahanap ko, nung bata kami, nung high school kami, dyan sa Baguio, Burnham Park, yun ang aming laruan. Kung mag-board nila mga ako, punta ako ay
kay Father. Father, I bless you. It's my birthday today. Oh, happy birthday, my son. That was just once a year. Pero 364 days, wala ako doon. Ganon din ang mga tao ngayong umaga. Bakit anniversary natin? Hindi sila nag-attend yung mga tao dyan. Ay sapagkat yun na ang nangyari. Patay sila spiritually. Kaya hindi nila alam. At ano ang nangyari dyan? Sapagkat nung nagkasala si Adam, sabi ko kanina, nagkasala rin tayo. Sapagkat nanggaling tayo sa kanya. So, yung premise natin dito na ang revival ay darating lamang kung ikaw ay mapatawan. So, doon na i-connect na yun. Bakit may kapatawaran sa revival? Sapagkat nga, ang kasalanan ay dumating sa ating buhay. So, sige, so tingnan natin yan. So, ano ba talaga yan? So, pangalawang tingnan natin, yung batas ng Panginoon. So, sabi natin kanina, ang kasalanan ay maging kasalanan kung mayroong batas. Kung walang batas, walang kasalanan. Nalulungkot ako, may isang teacher daw na kinurti nila sapagkat nagkamali siya sa kanyang sinabi sa kanyang estudyante. Yung kanyang estudyante kasi maingay at hindi nag-aaral. At nung nag-quiz sila, 1 to 30, 3 lang ang nakuha niya. At sabi ng teacher, nagdaktok ng karni. Sabi ng teacher, nako, dinala siya sa korte. At sabi ng teacher, kapag nga di tibak, nagdaktok ng karni. Nagaluti, baga kumakagwan. Bakit ngayon, pupunta sa korte ang isang teacher pag sinabi na nagdaktok ng karni, talo lang na alam. Sapagkat may batas na nagbabawal ng ganun. You understand that? Ang tawag din is bullying. May batas na tayo. Kaya yung teacher na yon, alam kong nagbago na. Right? At yan ang ibig sabihin ng batas. Okay, so tingnan na natin dito. Nung nagkasala si Adan, ano ba yung nangyari bago siya magkasala? Nauna ba yung pagkasala niya? At saka yung batas? O kaya nauna kayo yung batas, saka siya nagkasala? Ano sa palagay ninyo ang nauna? Batas ba o kasalanan? Logically, batas muna. Sapagkat nung kinain niya yung prutas na yan, hindi sinabi ng Panginoon na nagkasala ka. Pero sinabi niya, nagkasala siya. Sapagkat nauna yung batas. Basahin natin. Sa baba. So, i-relate natin to, God's law. Ito ngayon yung batas na sinasabi ko. Bago ang tao ay na-declare na makasalanan, merong batas na ginawa ng Diyos. Kaya, yan ang ating Diyos. Palagi siyang nauuna. Hindi siya nahuhuli. As Genesis chapter 9, sabi niya, and the Lord God commanded, so that is a law. When the Bible says, and the Lord commanded, that is a law. And the Lord God commanded the man, who is the man? Adam. Because yan yung Genesis chapter 2. Wala pang mga tao noon. Siya lang ang tao sa mundo. At mag-isa lang siya sa mundong ito, gumawa na ng Diyos ang batas para sa kanya. Kaya sabi niya, and the Lord God commanded Adam, saying, of every tree of the garden thou mayest freely eat. So, sino dito ang nasa BSU na nag-aaral ng agriculture? Ilang species ang bunga na kinakain natin? Ilang prutas ang meron tayo sa mundo? Hindi nyo alam, pareho tayo So, hundreds of species. Lahat, napakaraming mga prutas doon sa Garden of Eden. At sabi ng Panginoon, sa iyo lahat yan. Biruin mo, mag-isa lang siya, pero lahat ng prutas sa kanya. At naggumawa ng Panginoon ng batas. So, balik itong iisang prutas na ito, huwag mong kakainin. So, yun yung batas. So, makita niyo yung thou freely eat, kainin niya lahat ng prutas. Talaman yan, or sulak man yan, kakainin niya lahat. Okay, alam niyo yan. Ano yung ibon yun? Di prutas yun, ha? Okay, so, he who will freely eat, but of the tree of the knowledge of good and evil, thou shalt not eat of it,
For in the day thou eatest thereof, thou shalt surely die. So nakita yung batas na ganyan? Merong isang prutas doon na ang tawag kasi dyan, the tree of life and the tree of death. Sabi niya, huwag mong puntahan yan, huwag mong kainin yan, sapagkat mamamatay ka. Subalit itong lahat ng mga magagandang fruits na ito, para sa iyo yan. Kaya alam niyo mga kapatid, nung ginawa ng Panginoong tao, hindi lahat ay para sa atin. May isa lamang na huwag nating gagalawin. Ano yun? Yung tree of sin, yung tree of life, yung kasalanan. Unang huwag nang gagawin yan. So, yun yung batas. Punta tayo sa Genesis chapter number 3 kung anong nangyari doon sa batas na yan. Sinunod ba nila o hindi? Chapter 3 verse 16, 17. Baba tayo. Ito na ngayon nangyari. And the Lord God commanded the man saying, of every tree of the garden thou mayest eat. So baba tayo Genesis chapter 3. And when the woman saw that the tree was good for food, and it was pleasant to the eyes, and the tree to be desired to make one wise, she took of the fruit thereof, and did it, and gave also unto her husband with her, and he did it. Ano ang napansin niyo doon na pagkakamali? Yung unang chapter, yung kinakausap ng Diyos ay lalaki, si Adam. Sa chapter 3, babae na ang kinakausap. So anong ibig sabihin nun? Ang ibig sabihin nun, nung pumunta si Lucifer dito at itempt niya si Adam para magkasala sa Diyos, para makuha niya yung kaluluwa niya, at hindi na pumunta sa Panginoon ang kaluluwa niya, nakita niya na si Adam ay hindi siya matatalo ng temptation. Kaya yung lalaking matigasin yan, hindi siya matatalo ng temptation. So bakit nung nabuhay si Adam dito sa mundo, malungkot siya. Kaya pala malungkot ang walang asawa, no? Kaya kung kayong mga walang asawa pa, asawa na kayo kung okay na. Pero pang nag-aral, hindi pa. Kasi malungkot ka pag wala kang asawa. Meron kasi akong kapitbahay na 70 years old. Nung nagkaprangkaso siya, wala man lang magluto ng noodles para sa kanya. Napakalungkot naman yun. Wala man lang magluto sa kanyang kanin. Nang nagprangkaso siya. Masama yung kaya namatay siya. At the age of 70, malungkot ang walang asawa. Tignan niyo yung mga society dito, may mga asawa. You see? So, yan ang nangyari. Kaya, nung natulog si Adam, kinuha ng Panginoon ang kanyang isang rib. Hindi ko alam, sa kalawa yata o kanan, hindi ko alam. At ginawa niya na babae. Pagkising ng ganyan, may magandang babae. Sino ka? Hindi mo ko kilala. Ako ay ribs mo. Ako si Eve. Ako yung asawa ko. First drama ka lang. Nasa story na tayo ay umiiba na. Alright, so hello. Mic test. So, nung nabuhay na si Eva dito sa mundo, inobserve ni Lucifer yan. At sabi niya ganyan, ito, pwede ito. Mas mahina itong babae, kaya kayong mga babae, mas mahina talaga kayo sa lalaki. Right? At pumunta si Eva doon sa lugar na yan. At sabi ngayon ni Lucifer, Eve, alam ko na nabuboring mo na kay listener mo. Sapagkat hindi siya pala istorya. Halika, mag-usap tayo. In short, tinem ni Lucifer meron ba tawag ibang microphone? Tinem ni Lucifer si Eva. At ito ngayon yung result niyan. Sabi ng Bible, and when the woman saw, so mga babae dito, gusto kong makinig kayo mabuti ang pinakaunang weakness ninyo ay mata. Uy, cute yun gusto ko yun Yun ang gusto mong pakasawa. Yun. Ayun yun. Ako, di ko, ayaw ko yun. So, yun ang weakness ng babae yun. And when the woman saw that the tree was good for food, di ba marami yung kako kanina? Daan-daan, libo-libong mga prutas. Mag-isa lang yung sabi ng Panginoon, hindi kakainin. Subalit,
Ininyagan niya pa rin yung mata niya sa bagay na yan po. So, ganito yan. The principle of sin is, when you put your eyes on it, you will sin. Anong sabi ng Bible kay Joseph? Ay sa Potiphar's wife? And she cast her eyes to Joseph. Alright? And she cast her eyes to Joseph. And she sinned against God. So, yan ang nangyari. At kinain nga ni Eva yung pinagbabawal na prutas. At anong nangyari ngayon dyan? Ang nangyari dyan ay mayroong kaparusahan. In verse number 7. So, kinain nila yung prutas, verse 6 and 7. And the eyes of them both were open, and they knew that they were naked, and they sewed fig leaves together, and made themselves aprons. And the Lord God said unto the woman, What is this that thou hast done? And the woman said, The serpent tempted me, and I did eat. And the Lord God said unto the serpent, Because thou hast done this, thou art cursed above every cattle, and every beast of the field. Baptized verse 16. In-underline ko ito. Unto the woman, he said, I will greatly multiply thy sorrow. Kaya kayo ay nanganganak kayo na mahirap. Sapagkat sa temptation, kayo ang nauna dyan. At 17, and unto Adam he said, Because thou hast hearkened unto the voice of thy wife, thou hast eaten the tree which the Lord commanded thee, that thou shalt eat it. Cursed is the ground for thy sake. In sorrow thou shalt eat all the days of thy life. Kaya amoy ulit at tagamaday mo. Ano pa lang abunot, ikagam, taka makaapit siya, ano? Nung idug mga panahon, ibarsak mo lang kumati dyan, yung seed, tutubo na yan. Pero ngayon, biruin mo yun, lilinisin mo pa, tatanggal mo yung mga bato, lalagyan mo pa ng, ano yun, para matanggal yung acid. Lalagyan mo ng abono, sapagkat kinurse ng Panginoon yung ground para sa atin. Umisit ka pa eh. Mga dyan nasa baba, sa mga rice field, biruin mo yung they are planting rice at the heat of the day. Kaya, bumisit ka. Sapagkat kinurse ng Panginoon yung ground sa kanilang kasalanan. So, mayroong kaparusahan ng kasalanan na nangyari. So, ano ang pinapakita ko dito sa inyo? Ang kasalanan, mga kapatid, ang dahilan kung bakit namatay ang tao. At bakit uli namatay ang tao? Sapagkat ang kasalanan pala ay transgression of the law. So, bababa tayo para makita natin yan. So, i-apply na natin ito sa ating buhay. So, naiintindihan niyo ba kung ano ang kasalanan? Ang kasalanan ay inilagay ng Diyos yung batas bago nilikha ang tao. At yung tao naman, binigyan siya ng warning na huwag magkasala. Pero ginawa niya yung kasalanan, kaya yung effect ng batas na kamatayan ay napunta sa atin. So 930 years si Adam, tayo ngayon 70 years na tayo ngayon. At hindi lang 70, mga 60 pa. Nakakaano na ang kamatayan natin ngayon. Lumilit na ang ating panahon din sa buhay. Pero ang masaklap dyan, hindi lang yung physical death natin ang namatay, kundi yung ating kaluluwa. Ang ibig sabihin, ganito yan, tatlo yung, nung last year, diniscuss ko rin ito pero hindi ko diniscuss yung philosophy ng kasalanan So ganito, may body, soul, and spirit tayo, Nung create si Adam, tatlo, may spirit siya, ibig sabihin yung spirit, yun yung kumukonect sa Diyos. Kaya nung buhay pa yung spirit ni Adam, sabi niya, Lord, sabi niya, yes, son, sabi ng Panginoon. Talagang tumatawag sa Diyos at ang Panginoon tumatawag din sa Kanya. Subalit ngayong umaga, wala na. Nakabitin ka niya, tibakras, Panginoon, kung awan pa iti. You know what I mean? Because our spirit is dead. Ano ang natira sa atin lang? Yung ating intelligence, yung soul, o kaya yung ating body. Kaya yung spirit na yan, yun yung nakakonect na magtutulak sa iyo na pumunta ka at maglingkod ka sa Diyos. Pumunta ka at mag-worship ka sa Diyos. Subalit nung namatay yun, wala na. Kaya kung ngayong umaga, mas kundi tayo sa SM, mas marami. Sapagkat wala ngayong kaluluwa nila, yung spirit nila, nakakonect sa Diyos. Para kung baga, kuryente na nakat-off, hindi nila alam ang Diyos ngayong umaga.
So ano ang kailangan niya ngayon yan? Parang kuryente ng cable na kinakailangan ikabit muli yung cable na naputol. At yan ang definition ng revival. Okay, so, i-apply natin. I-apply natin para makita nyo yung ano sa New Testament. So, tingnan natin ito. I-apply natin yung batas na yon, yung principle na yon na ang tao ay binigyan ng Panginoon ng batas, sinuwan niya, at naparusahan siya. At i-prove natin yung umaga kung tayo ay makasalanan. So, tayo ba ay makasalanan, mga kapatid? Hindi, i-prove muna natin yan. Huwag muna natin sagutin. So, application, ngayong umaga, okay, apply natin. So, let's go down. Ito ngayon ang batas natin, Matthew 22. Okay. Sa Matthew 22:36, at sabi niya, Master, which is the great commandment in the law? Jesus said unto him, Thou shalt love the Lord thy God with all thy heart, and with all thy soul, and with all thy mind. This is the first in the great commandment. Verse 39, bumaba ka. And the second command is like unto it, Thou shalt love thy neighbor as thyself. On these two, yung 633 na command ng Panginoon, na-summarize ng dalawa lang yan. So, unang-una, love God. Number 2, love thy neighbor. So, ang batas, ganito. Pag ganyan, vertical ba yun? At saka, horizontal. Yan ang batas. Ibig sabihin yan, ang batas ng Diyos, mahalin mo siya at mahalin mo ang tao. Testing. Mahal ba natin ang Diyos? Yun ang ating test. Do we love God? At kung hindi, ibig sabihin ay nagkasala tayo. At ito yung unang-unang batas. So, naiintindi ba yung philosophy ng kasalanan? Sa Old Testament ay may batas. Tapos create si Eve, si Adam. Tapos sinabi ng Panginoon sa kanila yung batas. Ibig sabihin, pinag-aralan nila yung batas. So, balit sinuway nila yung batas. Kaya sila nagkasala. Ngayon, sa panahon natin ngayon, sa New Testament ito yung batas. Ano ang ibig sabihin ng batas? You must love the Lord thy God with all thy heart. Question, do you love God? If no, then we commit sin against God. Alam mo, maraming tao ang nagsabing, mahal ko ang Diyos. Pero sa buhay, hindi talaga. Lahat tayo dito, nasubukan nagmahal. Amen? Kung nasubukan mo, mag-amen ka nga. Amen? Amen, okay. Ano ang ibig sabihin ng pagmamahal? Pag may minamahal ka, anong ibig sabihin nun? Gusto mo siyang nakikita araw-araw. Amen? Mag-amen naman kayo kung marami yung kuya ko nung nagmahal siya yung bahay ng aking ipag nasa bundok na isang bundok. At yung dadaanan niya, Radial Alyamay. Noong 1960s, malakas pa yung mga anito dito. At ang time niya lang naman dito sa aking ate noon, alas 7 ng gabi. Pero sa alas 8, lumalabas na yung halimaw doon sa bundok. May kuweba doon May kuweba doon. At merong talagang banig doon. Hindi ko kasi alam ang yung Tagalog ng banig Meron talagang multo doon. At yung tatay ko, dumaan doon ng alas 11 ng gabi. Sabi ng tatay ko, inulak daw siya ng demonyo na yun. Nahulog siya sa bangin. At ang nagigay kay may mga kahoy doon na nakatirik. Tumuso sa kanyang paa, ay sa kanyang puwet, doon siya namatay. After how many years? So totoo talaga na mayroong multo doon. Pero sapagkat yung aking bayaw, mahal na mahal niya ang aking ate. Magdadala siya ng 3 baril. Left, right, front. Kaya sinagot ng aking ate. Sagot, talagang mahal na mahal niya ako ito. Hindi niya iniintindi yung banig doon sa daan. Ganon. So, ang ibig ko sabihin dyan, pag mahal mo ang isang tao, kahit may banig, amen? Yes, kahit may multo, at gusto mo pa, araw-araw nasa bahay ka niya. O mahal ba natin ang Panginoon?
Yun ang question. Sapagkat kung ang tao ay mahal niya ang Panginoon, Lunes hanggang Linggo nasa church sana. Pero nakikita natin na wala yata tayong pag-ibig sa Panginoon. Sa makatuwid, guilty tayo na makasalanan tayo. So inaamin ba natin na tayo makasalanan? Tayo ay makasalanan sapagkat nandito na yung batas at hindi natin ginagawa yung batas. Ang pangalawang test ng ating kasalanan, mahal nyo ba ang iyong mga kapitbahay? See? So yun ang test doon kung talagang wala tayong kasalanan. Sapagkat kung mahal mo, dapat meron kang pasabaw. Kung sakatay ka ng pinikpikan, meron ka pasabaw. You see? Pero hindi. Mas mahal natin ang ating sarili kaysa ng ating kapitbahay. At sa second test na yan, nahulog ulit tayo. Sa batas lang yan, nahulog tayo. Ano pa, kung idagdag natin ating mga bisyo. Huwag natin pag-usapan natin mga vices. Sapagkat epekto lang yun eh. Pero dito sa batas na yan, diyan tayo matetest kung tayo makasalanan o hindi. So anong sagot nyo? Na-convince ba kayo na tayo makasalanan? Mayroon ba tayong pag-ibig sa Panginoon? Mayroon ba tayong pag-ibig sa ating mga kapitbahay? The Bible says, on these two hang all the law. So makikita natin na tayo ngayon ay nagkasala. Okay, ngayon, sa 1 John 3, tingnan natin ang ibang perspective nitong kasalanan ito. Baba tayo, sabi niya ganyan. Tingnan niyo ito whosoever committed sin, transgresseth also the law. For sin is the transgression of the law. So dito na natin nakuha ang ibig sabihin ng kasalanan. Kasi yung pagkawang kanina, kung kasalanan na ating pinag-uusapan, ang normal na pinag-uusapan natin yung mga epekto. Mga drugs, mga sugal, mga ganyan. Hindi yan ang kasalanan talaga. Ang ibig sabihin ng kasalanan, itong na-underline. Ito sabi niya, sin is, sa grammar sa English kasi, pag nag-is yan, ibig sabihin, definition yun. So the definition of sin is the transgression of the law. Kaya nga tayo lahat ay makasalanan eh. Bakit? Sapagkat na-transgress natin yung first and second commandment. Ano yung first commandment ulit? That thou shalt love the Lord thy God with all thy heart, with all thy soul, and with all thy mind. Ganon din sa buhay ng Kristiyano. Kung yung pag-ibig ng sa Kristiyano ay hindi na sa Panginoon, kundi sa mga material na, naku, delikado na yun. Idolater na ang tawag natin sa Old Testament sa mga Kristiyano na ganyan. Pero, huwag nating alisin yung ating focus doon sa definition ng kasalanan. So, sin is the transgression of the law. At kung totoo na tayo ay nag-transgress sa law ng Panginoon, sa makatuwid tayo ngayon ay makasalanan. Okay, ngayon, at kung si Eve at saka si Adam ay naparusahan ng kasalanan, ganun din ang mangyayari sa atin. Itutuloy natin. So, pag bumaba tayo, ang iba pang knowledge natin tungkol sa kasalanan ay ito, napakaganda ito. It is the prerogative of God to take away your sin. So, yan ang ibang aspekto ng ating pag-aaral. Alam niyo ba mga kapatid, na tayo ay nilikha ng Panginoon? Pangalawa, binigyan tayo ng batas na huwag tayo magkasala. Pangatlo, tayo pa rin ay nagkasala. Huwag nating isisi kay Adam yun kasi kasalanan na yun. Pero kung nabuhay ka dito, meron ka rin isip, minamahal mo talaga ang Diyos? Minamahal mo ba ang ibang mga tao? Pag ang sagot natin ay hindi nga eh. Ang ating pangatlo na knowledge dito sa 1 John 3:5. Tingnan natin ito, sabi niya. And ye know that He was manifested to take away our sins, and in Him is no sin. Ito ang magandang balita ngayong umaga. Kaya meron tayong revival. Meron kasing pronoun dito na He. Ito sabi niya, and ye know that He, sino yung He na yan? Si Kristo yan. That He was manifested. Ano ang ibig sabihin yan? Kaya nga nanggaling sa langit si Kristo at bumaba
at nagkatawang tao at ipinanganak ni Mary. Sa ngayong December, alam natin yan, na si Kristo ay pinanganak ni Mary, correct? Ito ngayon ang sinasabi dito. That Jesus Christ was manifested para ano? To take away your sin. Yun, medyo mahirap maintindihan yun. Sabi niya, dumating ngayon si Kristo sa mundo para tanggalin lahat ng kasalanan mo. Okay. So, pupunta tayo sa conclusion agad sapagkat gusto kong i-apply na kagad ito sa ating buhay ngayong umaga. Sa conclusion, baba ka. Kung sinabi ng John 3 na dumating si Kristo para tanggalin ang kasalanan natin, anong relation niyan sa ating context dito sa Psalms? So, Hosea chapter 6, sapagkat ito rin yung ating text. Sabi ng Panginoon sa Hosea, sapagkat ang revival campo ay doctrine ng Old Testament yan, doon tayo mag-conclude sa Old Testament. Ano ang conclusion ng Old Testament sa revival ng isang tao na namatay sa pagkasya makasalanan para magkaroon siya ng buhay? Hosea 6, sabi niya, come. Amen. Meron ditong verb dito. Halika. Sabi niya, come. And let us return unto the Lord. Yun ang ating gagawin. Halika. At manumbalik tayo sa Panginoon. For He hath torn and He will heal us. He hath smitten us and He will bind us up. And in Psalms 85 verse 2, Thou hast forgiven the iniquity of Thy people. Thou hast covered all their sin. Selah. So ano nangyari dyan? Ikwento ko ng 5 minutes lang. Ganito nangyari. Nung sinabi ni John na bumaba si Kristo, bumaba dito at kinuha lahat ng kasalanan natin. Akin na yung kasalanan mo. Imbis na ikaw ang magdusa sa impyerno, ako na ang magdusa. Kaya gusto kong pag-uwi ninyo sa mga bisita namin. Kahit hindi masyadong tama yung pelikula na The Passion of the Cross, panurin nyo para makita nyo lang kung paano naghirap si Kristo doon sa cross. Na yung Diyos na lumikha sa atin. Na yung Diyos na lumikha sa ating lupa, nagbigay ng hangin sa atin, nagbigay ng buhay natin. Siya yung dumating at kumuha sa ating kasalanan at nabayubay doon sa cross, namatay siya. Sapagkat nga ang sabi ng doktrina natin, yung relationship ng revival ay nasa kasalanan at yung kasalanan ay may kaparusahan na kamatayan. At tayo sana ay pupunta sa impyerno sapagkat impyerno ang last na kamatayan ng tao. Dalawa ang kamatayan ng tao pala, physical. Pag namatay tayo sa physical, pupunta tayo sa impyerno. At gusto ng Panginoon na maalis yung kasalanan natin para yung pangalawang kamatayan na impyerno, hindi natin maranasan yun. Kaya anong mangyari dyan? Yung kamatayan natin sa impyerno, kukunin na ni Kristo yun. At mamatay na siya sa cross para maipalit sa ating kamatayan sa impyerno. Kaya alam nyo, nung ilang oras si Kristo sa cross, 6 hours siya doon, no? More than 3 hours. Yung last words ni Kristo, sabi niya, it is finished, at namatay. Anong ibig sabihin nun? Yung kamatayan ng tao sa impyerno, natupad na niya. Kaya sabi niya sa John 16, For God so loved the world, that He gave His only begotten Son, that whosoever believeth in Christ should not go to hell, but should go to heaven. Sabi niya ganyan. Kaya ngayon, dumating dito, sabi ng book ng Hosea, come, and let us return unto the Lord. Paano tayo manumbalik sa Panginoon? Kinakailangan nating paniwalaan si Kristo. At sino bang maniwala kay Kristo sa John 16 ay magkaroon siya ng buhay na walang hanggan. At hindi na siya pupunta sa impyerno, bagpos pupunta na siya sa kalangitan. So yun ang ibig sabihin ng revival. So mga kapatid, ang mensahe natin dito lang ay dalawa lang actually. Sa lahat ng aking sinabi, dalawa lang ating mensahe. Unang-una, kailangan natin ng revival. Sapagkat tayo ay namatay. Kailan tayo namatay mga kapatid? Nung tayo ipinanganak sa ating ina, patay na tayo doon. Kaya alam nyo, elementary tayo, magsinungaling na tayo. Amen? Yes, amen? Kasi may effect na ng kasalanan sa atin eh. Nung nag-high school na tayo, mas maraming kasalanan na. Nung nag-college ka na, i-invite ka sa church, ayaw mo. Pag i-invite ka sa piryahan, gusto mo. Sapagkat tayo ay
nagkasala talaga. Hindi natin talaga mahal ang Diyos. Yun ang unang gusto ko malaman nyo. Pangalawa, at last, gusto ng Panginoon na tanggalin yung kasalanan sa iyo. Yun ang ibig sabihin ng revival. So, balit, ano ang gagawin natin? Verb ito, action ito. Sabi niya ganyan, come and let us return unto the Lord. So, ngayong umaga, ganito lang ang ating invitation. Iniibig mo ba ang Panginoon at yung kapwa mo? Kung masagot natin na hindi, ibig sabihin na intindihan natin na tayo makasalanan. Pangalawa, kung tayo nagkasala, ibig sabihin patay tayo spiritually. Kaya ang tanong ko, gusto mo bang magkaroon ng buhay muli? Yung spiritual life? Sabi ni Hosea, halika. At manumbalik tayo sa Panginoon. Gusto mo bang manumbalik sa Diyos ngayong umaga, makutin? Gusto mo bang ma-revive? Gusto mo bang magkaroon ng buhay ng walang hanggan? Paniwalaan mo si Kristo at ikaw ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Kaya tayo manalangin ngayong umaga, shall we pray? Agdumog tayo amin, tagkaralag tayo. Agpray tayo man, Apo Diyos, kanilangitan in offer me that the anniversary ni Aksapa para kariti bisita mi Aksapa. At nawa ay nakinig sila, Panginoon, ng katotohanan mula sa iyong salita na kahit na kami, na mga tao, kahit kami buhay, physically, subalit kami pala ay patay spiritually. So, kailangan namin ang revival.